Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ng iba't ibang estratehiya ng pangangalap ng ideya sa pagsulat ng iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga datos o impormasyon sa pagsulat ng balita. Obserbasyon, pakikipanayam o interview, pagtatanong o questioning, brainstorming, pagsasurvey. Obserbasyon. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao, o pangkat at pangyayari. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao, pangkat at pangyayari, inaalam ang gawi, katangian, at iba pang datos kaugnay ng inoobserbahang paksa. Pakikipanayam o interview. Ito ay tumutukoy sa harapang pagbabato ng tanong sa taong malaki ang karanasan at may otoridad sa paksang hinahanapan ng impormasyon. Makapagtitipon ng mga kaalaman at impormasyon sa pamamagitan ng pakikipanayam o interview sa mga taong malaki ang karanasan at otoridad sa paksang hinahanap. Pagtatanong o questioning. Ito ay tumutukoy sa paglalatag ng tanong na kinapapalooban ng ayon sa antas nito gaya ng ano, kailan, saan, bakit at sino. Paglalatag ng mga tanong ng isang tiyak na paksang gustong isulat. Ginagamitan ito ng prosesong pagtatanong na kinapapalooban ng 5 Ws at 1 H. What, when, where, who, why, at how. Brainstorming. Ito ang malayang pakikipagtalakayan sa maliit na pangkat hinggil sa isang paksa. Magagamit sa pangangalap ng opinyon at katwiran ng ibang tao sa pamamagitan ng malayang pakikipagtalakayan sa isang maliit na pangkat hinggil sa isang paksa. Pagsasurvey. Ito ay tumutukoy sa pangangalap ng impormasyon hinggil sa isang paksa sa pamamagitan ng questionnaire o palatanungan. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsasagot ng isang questionnaire sa isang grupo ng respondente. Karagdagang estratehiya sa pangangalap ng datos o impormasyon sa pagsulat ng balita. Pagpapayaman ng kaalaman. Tumutukoy ito sa paghahanap pa at pagtitipon ng mga kaalamang hindi pa taglay ng magsusulat. Pagbabasa at pananaliksik. Ginagamit sa pagpapalawak ng isang paksang isusulat at pangangalap ng mga kaugnay na karagdagang kaalaman. Magagawa sa pamamagitan ng pagkonsulta sa mga libro at iba pang materyales na karaniwang matatagpuan sa mga aklatan o internet. Pagsulat ng journal. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtatala ng mga mahalagang pangyayari. Ang journal ay isang talaan ng mga pansariling gawain, mga refleksyon, mga naiisip o nadarama, at kung ano-ano pa. Nakatala rin sa journal ang mga bagong salita, idioma, tayutay at mga pahayag na nagpapalawak ng bokabularyo ng manunulat. Sounding out friends. Magagawa ito sa pamamagitan ng isa-isang paglapit sa mga kasambahay, kaibigan, kapitbahay o kasama sa trabaho upang magsagawa ng pakikipagtalakayan sa kanila hinggil sa isang paksa. Immersion. Magagawa ito sa pamamagitan ng sadyang paglalagay sa sarili sa isang karanasan o pakikisalamuha sa isang grupo ng tao. Pag-eeksperimento. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsubok ng isang bagay bago sumulat ng akda.